Palay production sa kabila ng El Nino phenomenon sa bansa at ang update sa mga water dams. Ating pag-usapan kasama si National Irrigation Administration Administrator, Engineer Eduardo Guillen. Engineer Guillen, magandang tanghali po at welcome back po sa Bagong Pilipinas Ngayon, sir. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa lahat. Alright, Engineer, sa ngayon, kamusta po ang epekto ng El Nino pagdating sa rice production? May mga naitatala na po ba tayong production losses? Walang totoo po niyan ay matagal naman po kaming naghanda tungkol po dito sa El Nino. No po. 1 year po ang preparation natin dito at hindi lang naman NIA ang tumutulong sa ating mga magsasaka ngayon, kundi ito po ay whole of government approach, bayanihan ang gusto ng ating Pangulo. No po. At may mga areas po naman na talagang may mga concern tayo, ano po, tulad sa Region 3. Ano po. Yung ating dam sa Pantabangan ay kulang talaga ng tubig. Pero again, October pa po ay kinakausap na natin yung ating mga farmers dyan na alam namin tatamaan para mag-high value crops na po. So yun naman ang ginawa po ng karamihan at kami naman po ay nandyan lang umaalalay po sa kanila. Alright, Engineer, alam naman po natin na perennial issue natin ang rice supply lagi po, no? At sakaling lumala po ba itong nitong mga susunod na buwan ng epekto ng El Nino sa inyong pagtataya po, ilang metrikong tonelada po ang projection nyo sa rice production ng ating bansa? Well, ang totoo po niyan, mas gusto po ng rice yung maaraw. Mas mataas po ang ating yield pagka maaraw. Ano po? So ang bili ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong nagpaplano kami, ibigay sa NIA yung mga high-yielding varieties para yung aming mga kayang patubigan ay doon natin itatanim. Ano po? Yung mga inbred po kasi, kung mga 4 tons lang ang yield niyan, hybrid, times 2, 8 tons kaagad. So, ang tansya ho kasi namin mga sa 20% yung maapektuhan ng El Nino. Pero kung sa 20% at yung mataniman mo naman ay tataas kaagad ng 50% ang yield, ay sigurado pong hindi naman bababa ang ating production. Nakita niyo po, last year, tinamaan tayo ng sunod-sunod na bagyo, ano po? Pero again, dahil sa bili ng ating Pangulo, nagtanim kami ng mga high-yielding varieties doon nung mag-dry season, tumaas pa po ang production natin ng rice last year. So, ganoon din po ngayon. Mas gusto namin na maaraw para mas mataas ang yield ng ating rice. Okay. Pero na-mention niyo po kanina, sir, tungkol dun sa Region 3, no? Well, sa ngayon, ilan sa mga magsasaka ang nararamdaman ng impact ng El Nino? Tulad po doon sa sinabi niyo sa San Miguel, Bulacan. Ano po ang hakbang ng NIA sa usapang ito, lalo na po sa kanilang mga water impounding facilities, sir? Well, sa UPRIS area pa lamang po, nasa 50,000 hectares na yun, ano? And then yung the rest of Region 3, nasa 30,000. At ang ginagawa ho namin dyan, meron po kaming tinatawag na alternate wetting and drying technology. So para ho ma-increase namin ng around 20 to 30% ang ating mapatubigan kasi makakatipid po kami ng patubig doon, ano po. At ulitin ko, yung mga nakita ho namin na hindi na kaya talagang abutin ng patubig, nagtanim na sila ng high yielding variety at tumutulong po ang high value crop ng DA po dito. Tapos tumutulong din po sa amin ang DOLE at ang DSWD para sa kanilang tupad as cash for work program para sa mga apektado mga farmers natin. Kaya lahat naman po ng ating mga magsasaka po ay may natatanggap naman pong tulong. Right. Engineer, alam namin kamakailan nag-turnover po kayo ang naiyan ng humigit kumulang 5 million worth of pump irrigation project sa Cebu, no? Para sa irrigation ng 15 hectares of agricultural land po doon. Ano pa po ang ibang mitigating measures ang inyong tinututukan ngayon sa Visayas at Mindanao para maibsan ang epekto ng El Nino sa ating mga sakahan? Abay, dito nyo makikita ang sinseridad ng ating Pangulo sa kanyang, ito kasing food security, ang panganay sa kanyang 8-point socio-economic agenda. Ano po? Halos dinoble niya yung pondo ng NIA para dito. So, meron po kami ngayong may pondo po kami ngayon para sa solar pump irrigation with fertigation and drip irrigation. Para po ito sa ating mga pang-upland natin. Marami ho dyan sa Visayas ang mabibigyan. Ano po? At marami po tayong mga dams na sinisimulan po ngayon. Yung Bayabas Dam dyan sa Central Luzon, yung Maringalo, malapit na natin simulan. Yung Kalapangan sa Cagayan Valley. At sa Mindanao area, yung Tulunan. Marami pong mga dams pa kaming ginagawa. Again, yung pundo ng NIA ay lumaki. Kaya asahan po natin, nalalaki rin ang maita-turnover po namin na newly irrigated lands natin.
Okay, Engineer, kamusta po sa ngayon ang close coordination ninyo with the local and national government agencies para sa patuloy na paghanda sa epekto ng El Nino at tagtuyot? Sinabi niyo po kanina merong whole of government approach. Pero I'm wondering po, may access po ba ang mga LGUs dito sa high yield crops para suporta rin sa mga magsasaka na medyo maapektuhan po ng El Nino? Meron po, kagaya po ng sabi ko, ang kaibahan po ngayon, meron kaming tinatawag na cropping calendar planning. So nag-uusap po kami lahat, ang LGUs, ang National Rice Program ng DA, itong PhilRice, kasi nasa kanila yung mga pundo ng mga rice na mga seeds natin, ano po. At sinisiguro namin na kung saan yung mga dapat na makatanggap ng mga farmers natin ay matanggap po nila yung mga input and time. Yun po kasi ang gusto ng ating Pangulo. Hindi yung basta na lang magplano. Gusto niya yung ano yung farmer's choice at ano yung tamang mga variety ayon sa PhilRice. So, may mga planning po kami. Nag-uusap po kami yan, kasama po ang LGUs. At pinipirmahan po lahat kung napagkasunduan naming plano noong October pa po. Yung advance po kasi kami ng mga 6 months na planning. Alright. Nabanggit nyo kanina, Engineer, yung mga water dams po natin na proyekto nyo po. Hingi lang po sana kami ng update dito sa mga water dams na inyo pong pinapangisawaan. Sapat po ba ang water supply ngayon para sa ating mga irigasyon sa ating bansa? Yung Magat Dam po sapat, puno yung Magat Dam. Kaya nga po may binigay pa ang Kongreso sa amin na itong contract farming, magte-third cropping pa po kami sa parteng Magat area, yung Maris area po natin. Unfortunately, itong Pantabangan medyo kapos. So, yung iba naman natin, may mga solar, may mga pump irrigation system tayo, ay doon po kami magte-third cropping din. So, tayo po ay makakabawi rin dito sa third cropping na gagawin po ng DIA. Alright, mensahe niyo na lang po sa ating mga farmers na unti-unting nararamdaman ang epekto ng El Nino, sir. Well, napakaganda po ng plano ng ating Pangulong BBM, itong Whole of Nation approach. Ay alam naman po nila at ramdam po ng ating mga farmers ang sinseridad po natin. Hindi lang po ang DIA, kundi buong DA family na tumulong po sa kanila. Hindi lang DA, sinasabi ko nga po kanina, nandyan din ang DSWD at nandyan din ang DOLE. So lahat po ng mga agencies ay nagbabayanihan po kami para po tumulong sa ating mga magsasaka. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. National Irrigation Administration Administrator Engineer Eduardo Guillen. Maraming salamat.